Maaring kailangan nating iwanan ang ilang kasiyahan, relasyon o pangarap alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ngunit pinapangako ni Jesus na anumang ipagkaloob natin sa Kanya ay Kanyang ibabalik ng mas higit pa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reward, gantimpala. Ikaw ba'y naghahanap, naghihintay o umaasa na ikaw ay gagantimpalaan? Pinalaki tayo sa reward and punishment na pamamaraan. Kapag ka nakagawa ng mali, may punishment. Kapag nakagawa ng maganda, mayroong reward. Kapag ka ganito yung ating nakasanayan, para bang palagi tayo naghahanap ng reward sa buhay natin, at yon yung nagiging motivation natin kung bakit tayo nagsusumikap, kung bakit tayo gumagawa ng mabuti at ng tama, dahil dun sa inaasahan nating reward. Pero kapag ka humaharap na tayo sa realidad ng buhay, diyan na maiiba ang ating pagtingin. Maiiba na yung ating konsepto dahil yung nakasanayan na pinaniwalaan ay na-challenge ng realities of life. Dahil hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay nabibigyan ng reward. At hindi lahat ng gumagawa ng masama ay nakikita nating naparurusahan. Kitang-kita ho natin yan sa ating lipunan ngayon. Sa panahon na kung saan na yung masama ay tila ba mas pinagpapala ng maraming material na bagay. Pero yung taong nagsusumikap na magpakabuti, ay samot-saring mga pagsubok at hirap ang pinagdaraanan sa buhay. Kaya nga yung tanong ng karamihan, why do good people suffer? Why bad things happen to good people? Ito yung mga tanong na minsan mahirap sagutin, mahirap unawain, especially kung ikaw mismo yung nasa ganoong sitwasyon. Ito rin naman yung tanong ng mga alagad ni Jesus dito sa ating gospel. Siguro meron din kayong ganyang katanungan. Ang tanong ng mga alagad, "Lord, ibinigay namin lahat, iniwan na namin lahat para sa inyo. Ano naman po yung para sa amin? Anong mapapala? Mauuwi ba sa wala yung mga sakripisyo, yung kagandahan, yung kabutihan, yung mga inialay, alang-alang kay Jesus?" Palagay niyo po, yung bang mga kabutihan natin na ginawa, pinagsikapan, ay mauuwi sa wala kapag ka ang mga bumabalik sa atin ay hindi magaganda? O ibig sabihin ba patunay yon na nauwi sa wala yung mga ginawa nating kabutihan? Kasi ang repercussion naman, ang balik naman sa atin hindi naman maganda. Mga kapatid, hindi yun totoo. Hindi nauuwi sa wala yung ating mga pagsusumikap. Hindi nauuwi sa wala yung ating kabutihan na pinagsikapang gawin.
Kahit na pangit ang nangyayari sa buhay natin, huwag tayong manghinawa, huwag tayong magsawa, huwag tayong sumuko, na gumawa pa rin ng mabuti, na maglingkod pa rin. Dahil itong mga ito ay hindi pinapawalang bahala ng Diyos. Lahat ng ito ay nasa sa puso at isip ng Diyos. At darating ang panahon, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Gantimpala hindi man dito sa buhay na ito, hindi man sa mundong ito, pero yung gantimpala sa buhay na walang hanggan. Laganap sa mundo yung kawalang katarungan, laganap sa mundo yung kawalang katotohanan, yung karahasan, kapalaluan. Pero yung ating pagsusumikap na maging mabuti, yung pagsisikap natin na maging dalisay ang kalooban, na maging totoo tayo, makatarungan tayo, hindi ho lahat, hindi ho yan masasayang. Hindi ho yan isasantabi ng Diyos. Lahat ng mga yan ay nasa puso at nasa isip ng Diyos. Kaya huwag tayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At hindi man dito sa mundong ito, sa kabilang buhay, yung reward na ating inaasahan. Pero magandang tingnan natin, ano ba yung reward na gusto mo? Yung bang pag gumawa ka ng mabuti, ang reward yung material na bagay na agad namang lumilipas. Ako, several times, I have received and experienced rewarding experiences sa buhay ko. At madalas, yung mga rewarding experiences ay literally may mga material rewards. It's either financial or material. Pero alam niyo po ba, lahat ng yun lumilipas. Lahat ng yun nawawala. Lahat na yun naglalaho. Ano ba yung gusto nating reward? Yung dito lang sa mundong ito? Ano bang gusto nating reward? Yung agad-agad lumilipas, naglalaho at mawawala? O ang gusto nating reward sa buhay ay yung pang magpakailanman. Yung hindi kumukupas, hindi nalalaos, hindi nawawala, hindi pwedeng nakawin sa atin. Yon ang pangarapin nating reward sa buhay. At yung reward na yon ay walang iba, kundi ang Diyos. Ang Diyos, ang buhay ng Diyos, at ang pangako ng Diyos sa atin. That is the greatest reward. Kaya nga mga kapatid, higit sa lahat ng bagay, gawin natin kung ano yung tama, kung ano mabuti, kung ano nararapat. Not because of a fleeting, passing rewards, but because of a reward that lasts forever. Yun ang Diyos, yun ang kanyang pangako, yun ang kanyang kaharian, yun ang kanyang buhay, at yan ay ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway bigyan mo kami ng biyaya ng regalo ng iyong buhay, ng buhay magpakailanman. At nawa, habang kami nabubuhay dito sa lupa, wala kaming higit na pangarapin kundi ang makasama mo, makapiling mo sa buhay na hindi natatapos. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan, at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com.
Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.